Mula nang pumutok ang giyera sa gitnang silangan, walang patid ang taas ng presyo sa mga produktong petrolyo. Kaya ang ilang tsuper walang magawa kundi tumigil sa pamamasada. Pero ang mga driver at may-ari ng mga electric taxi sa bayan ng La Trinidad Benguet halos hindi apektado rito. Meron sigurong konting diferensya, ma'am. Less kuryente yung nagagamit. Sakto na paglabas namin, yun na nag-umpisa ng tumaas ang diesel. Advantage talaga. Pero kung sakaling, let's say, long trip, mas better pa rin yung traditional na diesel or gasoline engine. Dahil maganda ito para sa kalikasan, nagsumiti ang kumpanyang Design Green and Smart Corporation ng proposal na 100 e-taxi sa pamamagitan ng subsidiary nito sa Romansa Mobility Land Transport Service sa LTFRB at pamahalang lungsod ng Baguio. Pero ang planong yan, hindi sinang-ayunan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Anya, masyado na raw maraming taxi sa lungsod at dapat pa itong pag-aralang mabuti, lalo pat malaking problema pa rin ang trapiko. Ang ginagawa ng LTFRB, puro approval sila ng approval dyan sa taas. Wala man lang konsultasyon sa local government, pati na rin dito sa kanilang mga regional offices, sa field offices. We know better what is happening on the ground. Mabuti sana kung yung LTFRB, marunong sila mag-traffic. Wala namang silang alam eh. Sa isang araw, 3% ng dumadaan sa mga kalsada sa Baguio City ay ang mga bus at truck, 16% naman ang motorsiklo, 31% ang mga pribadong sasakyan. Ang mga PUJs ay nasa 8% lamang habang ang mga taxi sa Baguio ay nasa 42%. Ibig sabihin, may problemang malaki. Kaya tayo nagkakaroon ng traffic dito dahil nga yan sa sobra-sobra ng dami ng taxi. Dapat one-on-one. Ibig sabihin, one in, one out. Palitan nila. At henceforth, pag may nalaman ako na sa LTFRB, kayo dyan, sa kanyang executive director dyan, pag may nalaman ako naglagay ka ng sasakyan, nag-approve ka ng mga franchises dito, hahabulin kita. Baka mag-file pa ako ng kasos laban sa iyo. Sobra-sobra na eh. Kayo ba nga mag-traffic dito? Nakatakda namang pag-uusapan ito kasama ang Department of Transportation Cordillera, mga stakeholders at mga transport groups. Isasagawang pag-uusap sa Session Hall ng Sangguniang Panglunsod sa Miyerkules, April 22. Angel Arquero, RNG News.